Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Buktot Gregi. Shoutout idol, shoutout sa kababayan. At pangalawa ay si Mark Ivan Inudeo. Shoutout idol Kuya Pinong, sana ma-hired na ngayong tip massive selection. Kung hindi man pala papalarin, bawi na lang next year. Ganun talaga kabayan. Alam nyo na. Hindi natin alam kung kailan tayo magkaka-employer. Basta kung hindi ka man magka-employer ngayong buwan, bago magpasko, ay renew mo na lang yan. At next year ay may isang taon ka pa para maghintay ng employer. At good luck sa inyo kabayan, lalong-lalo na sa lahat ng naghihintay ng employer. At ngayon ay day off na naman mga kabayan. Biyernes ng hapon ngayon. At 2 araw na namang walang pasok. Pumunta ko ng grocery kanina at ito lang yung mga pinamili ko. Pizza. Bumili ako ng pizza mga kabayan yan. Nakasale yung pizza. Dating 10,000 won, naging 5,000 won na lang, kalahati. Kaya bumili ako. Tapos 2 saging nakasale din. Ayan. 2 saging binili ko. Yung isa mga kabayan ay hinog na. Tapos yung isa ay hindi pa masyadong hinog. Kaya 2 yung binili ko. Tapos ay syempre red wine. Mag-relax tayo kasi biyernes ng gabi, walang pasok bukas. At bumili rin ako kanina ng isda. Lulutuin ko, gata na naman. Binili kong isda kanina. 2 peraso. Sariwa pa naman yan. At ang presyo niyan ay 10,000 won, 400 pesos sa pera natin. At yan yung lulutuin ko. Meron na akong sibuyas, tapos may bawang, tapos may nor, tapos ito yung gata, tapos merong asin, suka na galing sa Pilipinas, saka pamintang durog. At paghahalo-haluin ko lang yan, saka yung isda. Hintayin ko lang na maiga ng konti, saka ko ilalagay yung gata. Pinagsama-sama ko na yung paminta, sibuyas, bawang, asin, saka yung nor. Papakuloyin ko lang yan. Pag naiga na yung sabaw, ay saka ko ilalagay yung gata. Kumukulo na mga kabayan. Nakaibabaw yung yung paminta. Namuna yung gata. Masarap kasi yan. Tapos papakuluin ko lang yan. Hintayin lang na maiga ulit ng konti yung gata. Ayos na. Ganyan talaga ako magluto mga kabayan ng isda na ginataan. Dinudurog ko talaga yung style sa Bicol na tawag dito yung kinunot. Papakuloyin ko pa yan ng mga 15 minutes para medyo maiga yung gata. Tapos pwede na siyang pangpulutan at pangulam. Ganyan na talaga ang buhay-buhay dito mga kabayan. Natututo tayong magluto ng sariling diskarte. Sakto lang ang lasa. Naghahalo ang alat. Medyo matamis ng konti dahil din sa gata. Tapos medyo maasim dahil din sa suka. Sakto lang. Tara. Ito na yung paglilibangan natin ngayong gabi mga kabayan. Ito yung pulutan ko, yung niluto ko kanina na ginataang parang kinunot na isda. Tapos siyempre may saging pa yan. Tapos yung pizza na binili ko kanina. Ayan. Ito ang red wine. Habang nanonood ng pelikula. Siya nga pala mga kabayan, kung may tatanong ninyo, bakit ako laging mag-isa ang nagiinom kasi 2 naman kaming Pinoy dito, tag-isa kami ng kwarto. Yung kasing kasama kong Pinoy dito mga kabayan ay hindi naman siya nagiinom ng alak.
Kahit nga red wine, hindi siya halos umiinom at siya ay maingat talaga sa kalusugan. Maganda naman yun. Okay naman yung ganun. Para siyempre, nakasigurado siya. Ako talaga mga kabayan, umpisa pa lang ng high school ako, ay umiinom na ako ng alak. Ayun. Siyempre, kailangan nating igalang yung kagustuhan ng iba para walang away. Nitong nakarang araw, meron namang dalawang Pinoy na nag-away. Yung isa ay lasing na naman at pumasok na naman doon sa kwarto ng kasama sa trabaho. Bukod pa yung may nagsaksakan at may namatay, tapos nitong mga nakarang araw lang, may nag-away na naman at buti na lang, yung isa talaga ay may dala na naman na kutsilyo, pinasok yung isa sa kwarto. Buti na lang siguro at nakatawag ng pulis yung mga kasamahan. Ayun, problema na naman nila. Yan kasi yung mahirap. Kapag kasi umiinom, ilagay lang sa tiyan, huwag sa ulo. Kaya, kayong mga kababayan ko na naghihintay ng employer sa Pilipinas, wag nyo nang gawin yung mga ganong bagay. Yung ugali ninyo ay iwanan nyo sa Pilipinas. Kaya kayo pupunta dito sa South Korea para magtrabaho at para kumita ng malaking pera. Ganun lang yun. Umaga ngayon, araw ng Sabado, at mag-aalmusal muna ako, tapos maya ay maglalaba. Luto muna ako ng itlog ng almusal. Ito mga kabayan, itong itlog ay libre lang to sa kantin. Pwede kami kumuha sa kantin ng itlog. At saka yung kanin ay nag-iiwan yung tagaluto sa amin sa kantin ng kanin. Doon na lang kami kumuha sa rice cooker sa kantin. Ito na ang almusal mga kabayan, itlog, galing sa kantin, tapos yung niluto kong ginatahang isda kagabi, tapos itong kanin galing din sa kantin, hindi na kami nagsaing, tapos syempre saging. Kain tayo mga kabayan. Lalaban naman tayo ngayon mga kabayan. Yan yung labahan ko. Maulan ngayon dito sa South Korea mga kabayan. Dito tayo sa laundry area namin. Yan yung ginagamit kong sabong panglaba dito sa South Korea. Ang pangalan niya ay Gel Up. 15 liters yun mga kabayan. At pwede yung mga kababayan natin dito sa South Korea, kung gusto nyo bumili ng ganito, meron itong nabibili sa Kupang. 15 liters, tapos ang presyo niya ay 14,000 won. Matagal na ito mga kabayan gamitin, yung isang galon na to. Dalhin ko na to doon. Mas makakamura pag yung ganitong sabon yung bibili ninyo. Liquid dito mga kabayan. At ito yung takalan ko ng liquid na sabon. Medyo maliit lang siya, 4 na takal ang ilalagay ko dito, 4 na baso. Tsura ng mga kabayan, kulay pink. Nalagyan ko na ng sabon. Tiyuon ko na lang, tapos sit natin kung ano karaming tubig, tapos on, nagkakargan ng tubig.
At pagkatapos ng halos isang oras ay nakadryer na yung mga kabayan na isasampay na lang. Tapos nagsasampay kami ay sa loob ng kwarto. Pagka ganitong winter ay hindi pwedeng magsampay sa labas dahil hindi matutuyo, maninigas lang yung damit. Kaya sa loob ng kwarto ang sampay dapat dahil may heater yung flooring at matutuyo din naman.